China, kapag nag-order ka ng milk tea, fried chicken, noodles o isang mangkok ng sabaw na parang galing sa lola mong galit magpakain, isang click lang, may kumakatok na sa pinto mo. Pero sa likod ng bawat your order has arrived, may isang rider na humahabol sa oras, humahabol sa kita, at minsan humahabol sa hininga niya dahil tinira siya ng app na parang may personal na galit. Ito ang buhay ng Chinese delivery riders. Hindi ito simpleng trabaho ng kuha pagkain, ihatid pagkain. Dito, bawat traffic light ay kalaban. Bawat customer ay pwedeng maging boss sangot. Bawat restaurant na makupad magluto ay pwedeng sumira sa araw mo. At ang pinakamalupit sa lahat, may amo silang hindi mo makita. Walang opisina, walang mesa, walang HR na magtatanong kung okay pa siya. Ang amo nila, algorithm bossing. At kapag nagalit ang algorithm, parang nanay mong nakadiscover na ikaw ang umubos ng tirang ulam na para sana sa iyong tatay na batugan. Sa malalaking syudad ng China tulad ng Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen at Chengdu, parang hindi natutulog ang mga tao. May umu-order ng breakfast habang papasok sa opisina. May umu-order ng kape dahil nagising siya na parang walang direksyon ng buhay. May umu-order ng milk tea 2:00 ng madaling araw dahil bigla niyang naisip na deserve niyang maging masaya kahit simot na pera niya. At habang ang customer nakahiga sa kama, naka-aircon, naka-scroll sa cellphone, may rider na nasa labas. Umuulan, magdi-deliver pa rin. Mainit na parang piniprito ang kalsada, di-deliver pa rin. May snow, tuloy pa rin. May bagyo, hahataw pa rin. At kahit na aksidente na at pipilay-pilay, hindi pa rin paawat, magdi-deliver pa rin. Kasi sa gig economy, walang sick leave ang sikmura. Kapag hindi ka bumiyahe, walang order. Kapag walang order, walang kita. Kapag walang kita, ang ulam mo mamaya ay maaaring instant noodles na walang itlog. Tinatayang milyon-milyon ang food delivery riders sa China. At ang sektor ay isa sa pinakamalaking bahagi ng kanilang lumalawak na gig economy. Maraming workers ang pumapasok dito dahil mabilis makapasok at flexible sa papel. Pero sa totoong buhay, madalas kapalit nito ang pagod, panganib at hindi siguradong kita. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na kontrabida. Hindi ito customer, hindi ito traffic enforcer, hindi ito yung restaurant staff na nagsasabing 5 minutes na lang pero naghihiwa pa lang ng sibuyas ang kumag. Ang tunay na kontrabida, algorithm. Ito ang digital na utak ng app na nagsasabing, may order ka rito, dito ka dumaan, bilisan mo pa, late ka na, ang babawasan kita mo. Parang may invisible na code sa tenga mo na hindi mo pwedeng murahin dahil cellphone ang kaharap mo. Kapag may bagong order, kailangan tanggapin agad. Kapag matagal kang pumili, baka mapunta sa ibang rider. Kapag marami kang tinanggap na order, mas malaki ang kita. Pero kapag marami kang order, mas malaki rin ang posibilidad na sabay-sabay kang magkakandaletse-letse. Mantakin mo, may hawak kang 3 milk tea, 2 hot pot, 1 fried chicken, at 1 cake na bawal mauga. Tapos may customer na nasa ika-28th floor. Walang parking, bawal pumasok ang motor, mahaba ang pila sa elevator, at sa app, 2 minuto na lang ang natitira. Hindi ka na delivery rider niyan. Contestant ka na sa Amazing Race ng bawal malate edition. Ilang pag-aaral ang nag-uugnay sa algorithmic management at mas mataas na risk-taking behavior ng riders. Dahil ang pressure sa oras, ranking, penalties at customer feedback ay pwedeng magtulak sa kanila na magmadali sa kalsada. Sa mata ng ibang tao, simpleng eksena lang. Pero sa rider, bawat biyahe ay mission impossible.
May pedestrian na biglang tatawid na parang may insurance. May kotse na liliko ng walang signal. May truck na parang galit sa mundo. At syempre, may customer na magte-text ng nasaan ka na kahit kakalabas mo pa lang ng restaurant. May riders na gumagamit ng e-bike o scooter, mabilis gumalaw sa syudad, mabilis sumingit sa traffic, mabilis maghanap ng shortcut. Pero ang shortcut minsan ay hindi shortcut sa buhay. Shortcut minsan papunta sa aksidente. Dahil sa mundong bawat segundo may katumbas na pera, minsan ang red light ay hindi lang red light. Para sa rider, parang tanong yun ng app. Titigil ka ba o gusto mong kumita? At doon nagsisimula ang tunay na drama. Hindi dahil gusto nilang maging reckless, kundi dahil kapag mabagal ka, pwedeng bumaba ang rating. Kapag bumaba ang rating, pwedeng bumaba ang orders. Kapag bumaba ang orders, pwedeng bumaba ang kita. At kapag bumaba ang kita, pati confidence mo, gusto na mag-resign. Pero ang pinakamabigat na dala ng rider ay hindi pizza, hindi milk tea, hindi kahit yung 20 cups ng kape ng isang opisina na parang may meeting sa impyerno. Ang pinakamabigat nilang dala ay responsibilidad. May rider na nagpapadala ng pera sa probinsya. May rider na may anak na pinag-aaral. At may rider na isang kahig, isang tuka. Sa China tulad sa ibang bansa, ang gig work o part-time job ay naging takbuhan ng maraming taong naghahanap ng mabilis na trabaho habang limitado ang stable na opportunities. Ngunit madalas, kulang ang seguridad sa trabaho, insurance at long-term benefits kumpara sa regular employment. At doon mo maiintindihan, hindi lahat ng mabilis magpatakbo ay nagmamadali lang. May iba may hinahabol na renta. May iba may hinahabol na tuition. May iba may hinahabol na gamutan ng magulang. May iba may hinahabol lang na pagkakataon para hindi umuwi sa bahay nang walang maiabot. Kaya kapag may rider na basa sa ulan, pawis sa init, pagod na pagod pero ngumingiti pa rin habang inaabot ang order mo, hindi lang pagkain ng inabot niya. May kasamang pagod, may kasamang pangarap. At minsan, may kasamang dasal na sana hindi siya malate. May mga customer na mababait. May mga customer na magbibigay ng tubig. May customer na magte-text ng ingat po. At sa rider, malaking bagay na yon. Kasi sa isang araw na puro busina, ulan, reklamo at pressure, yung simpleng salamat minsan parang bonus na agad. Pero syempre, meron ding customer na akala mo bumili ng kumpanya dahil umorder ng dumplings. Ang daming reklamo. At ito ang isa sa pinakamalupit sa trabahong ito. Kapag may mali sa restaurant, rider ang napapagalitan. Kapag traffic, rider ang nasisisi. Kapag mali ang pin location ng customer, rider pa rin ang lugi. Kapag may bagyo, rider pa rin ang inaasahang darating na parang wala siyang mortal na katawan. Parang rider ang universal punching bag ng modernong convenience. Sa delivery riding, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan mabilis ka. Kailangang matibay loob mo. Kailangang marunong ka sa mapa. Kailangan marunong ka makipag-usap. Kailangan marunong ka umintindi ng app. Kailangan marunong ka umiwas sa aksidente. At higit sa lahat, kailangan marunong kang lumaban kahit parang araw-araw kang may final exam sa buhay. May kita bawat delivery, may incentives, may bonus kapag marami kang natapos. Pero may gastos din. Kuryente, gasolina, maintenance ng motor, phone data, pagkain, renta, at kapag nasira ang motor o ninakaw pa, ayun na. Parang nawalan ka ng kabayo sa gitna ng gera. Sa susunod na may kumatok sa pinto mo at sabihin, delivery po, bago mo kunin ang pagkain mo, tandaan mo, baka ang rider na nasa harap mo ay ilang oras nang hindi nakaupo. Basang-basa siya sa ulan, baka ilang traffic light nang nilabanan niya. Baka ilang beses na siyang sinisigawan ng customer pero nandyan pa rin siya. Kasi para sa kanya, hindi lang ito delivery. Ito ang paraan niya para mabuhay. Kaya mag-tip kung kaya, magpasalamat kung kaya. At huwag mong i-rate ng 1 star dahil lang hindi mo nakita ang extra sauce.
Dahil sa mundong gusto lahat mabilis, may mga taong literal na tumatakbo para maging convenient ang buhay natin. At sila ang mga delivery riders. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-like, i-follow at i-share mo na bago pa malate ang rider sa susunod niyang order. Shout out Divina Battles na nasa California. Advance happy birthday kay Jacqueline Cordes. Happy birthday rin kay Miss Donna Collis Flaviano. Jan Sindayen na nasa Taiwan. Advance happy birthday rin kay Glenda Pomada. Jerwin Dombriguez. Advance happy birthday rin kay Lemuel Tiffany Dilapa. JF De Jesus. Jules Matthew na nasa Taiwan. At kay Joanna Marie Nieves from Vincent District, Taoyuan, Taiwan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.